Ladies, 35 and above, if hindi ka pa nakakapag-breast screening, this might be your sign. Watch till the end. Last April 2026, pumunta ako sa OB para ipabasa yung result ng aking pap smear. After that, I asked her, Doc, dahil 35 na ako, pwede mo ba akong bigyan ng request for breast ultrasound and mammogram? Sabi niya sa akin, meron ba akong nararamdaman, meron bang masakit sa breast? And then sabi ko sa kanya, wala naman. Dahil lang sa age, and usually sa mga corporate accounts, pag 35, pwede na akong magpa-pap smear, pwede ng ECG, yung mga basic APE. Kaya doon ko lang naisip, sabi ko sa kanya. Sabi niya, kung wala namang masakit, wala namang nararamdaman, dahil 35 pa lang ako, breast ultrasound pa lang yung marirecommend niya sa akin, dalang mammogram pag age 40 na. Then, binigyan na ako ng OB ng doctor's request for the breast ultrasound. After that, I went to the second floor, dun sa may radiology department sa nurse station nila, para mag-inquire with regards to scheduling ng breast ultrasound. Breast ultrasound is best done within 10 to 14 days from the last day of menstruation. Since at that time, lagpas na ako dun sa bracket na yon, nagpalipas pa ako ng several weeks para mag-email ulit, para mag-inquire nung aking schedule. And then finally, naging May 6, 2026 na yung schedule ng aking breast ultrasound. After 3 days, doon lang ako nag-send ng email sa email address na binigay nila, inattach ko yung aking claim slip, tsaka yung copy ng One Valid ID. And then, na-receive ko na yung results, ito siya. Kaya nangyari, nagpaset na ako ng appointment sa aking OB para ipabasa yung result. Pagkakita niya ng result, sabi niya sa akin, magpaset na ako ng appointment sa breast surgeon. So right there and then, inopen ko yung aking Medicard Go app. Nag-browse ako dun sa Medicard Lifestyle Center kung merong breast surgeon and schedule at sumakto on that day, on a Tuesday, meron ding schedule yung breast surgeon. I waited for my turn and then pumunta na ako sa operating room kung saan doon yung consultation area ng breast surgeon sa Medicard Lifestyle Center. And then in-explain niya sa akin yung results ng aking breast ultrasound. And sabi niya dito, meron akong mass sa right breast ko. And ito daw, dahil to sa hormones. Kahit na 20s, 30s, 40s, basta active pa yung reproductive system at meron pang menstruation, pwede pang magkaroon ng ganito. Tinanong niya rin ako ulit kung bakit ako nagpa-breast ultrasound, meron bang masakit sa akin, meron ba akong nakakapa. And then I told her kung ano rin yung sinabi ko sa OB. So dahil lang 35 na ako, kaya naging proactive lang ako mag-request na magpa-breast screening. She told me I have 2 options. It's either magpa-surgery or mag-antay na lang ng 6 months tapos tsaka kami magre-repeat breast ultrasound to check kung magbabago ba yung size or hindi. Since I have a Medicard HMO given by AIA, ito yung nakadagdag sa aking peace of mind kaya sinagot ko agad, let's go for surgery. And then nag-request si Doc dun sa nurse to check kung yung plan ko covers the surgery. And covered naman. Pina-fill-upan na ako ng form for PhilHealth para kapag balik ko, okay na yung isang form na kakailanganin. Since I mentioned to the breast specialist and surgeon that I had a history sa PTB or pulmonary tuberculosis last 2024, nag-request siya sa akin na mag-meet ako ng internal medicine na doctor for my clearance. So ito yung binigay niya sa akin. Yan, nilagay niya for my pre-op evaluation for planned breast mass excision. Nilagay niya rin dito sedation kasi nga tinanong niya ako kung gusto ko gising or tulog pag ooperahan. Of course, pinili ko tulog dahil never pa ako na surgery ever. First time ko ito. The doctor also suggested na gawin ko na lang daw itong surgery after ko na lang ng biyahe. Kaya sabi ko sa kanya, meron pa akong Thailand trip ng June and sabi niya para wala na akong iniisip by then. Yun nga lang, syempre, marami tayong mga ginawa at sumali pa tayo sa sayaw natin sa AIA. Meron tayong several weeks to practice for the Okada, kaya nausog ang aking meet sa doctor para sa aking clearance. Then ito na nga, it's June 17. Ito na yung time na nakipag-schedule na ako sa internal medicine for my clearance. Nag-request siya sa akin na magpa-blood chem. At syempre, tinanong niya rin kung meron kaming history sa family ng diabetes, which is meron. Kaya yun yung nilagay niya na muna ng presyo na for diabetes purposes. I scheduled early morning the next day yung aking laboratory tapos diretso na ako papasok sa office. Kailangan mo talagang mag-make time for your health.
And then it's June 19, ito na yung time para makuha ko yung lab results ko, and good thing normal naman yung aking HbA1c at FBS. Meron lang konting lumagpas sa range, which is yung SGOT. For the reason nga nasabi ni Doc, possible na nung naapektuhan kasi yung aking liver nang dahil sa malalakas kong TB meds no 2024 ay nagkakaroon ulit siya ng effect. So binigyan niya ako ng prescription for Essentially Forte and kumain ng maraming fiber. The moment that I got my clearance, nag-send na ako ng email sa MLC OR department para magpa-schedule ng aking breast mass excision. At nangyari ito just last week, July 14, 2026. Dumating na nga yung time ng aking surgery. Nire-request nila na magsama ng companion for this and mag-fasting ng 8 hours. Dahil 10 o'clock ang scheduled ko na surgery, sabi ko pwede bang 12 or 12:15 yung last meal ko? So pwede daw 8 to 10 hours na fasting. Dito sa ganitong time, at peace ang aking damdamin. My mind was preoccupied by a lot of things. A day before ko na lang siya inisip. In-inform ko yung mga close friends ko sa gym na baka hindi muna ako makapunta ng mga 4 to 10 days. And also yung some of my colleagues, in-inform ko rin na mag-undergo ako ng surgery on this day. Yan, nung tinawag na ako, pinapunta na ako sa recovery room. And then maya-maya, tinawag na nung nurse, si Mami, pinagstay na siya sa recovery room at pinagpalit na ako ng damit. I told my mom na relax lang muna siya dyan, maglaro-laro at manood na lang ng BTS. 11 a.m. or past 11 a.m. yata ako pinapuntang operating room. Pagkagising ko, I told Mami kung pwede niya akong picturean at may video pa. Yes, ate. Bisan. Di ba nung yung vlogger na yung nanay ko? Bago ako picturean, binidyoan ako. Pagkagising ko, sabi ko, kuhanan niya naman ako to document. Nagmumuni-muni pa kami. 3 times akong tinry i-IV. Maliliit daw yung veins ko. Nahirapan sila. And then nagpaalam, maglalagay na pampatulog, umangat na sa ulo ko. Katulog na ako. Past 12, yun yung time na nagising na ako based sa video na ni Mami. And then pinatulog muna ako ng nurse, pahinga na lang daw muna. Tapos mamaya-maya, may pumasok na nurse, and then I requested Mami to take a picture of that mass. Ito yung itsura ng breast mass na nakuha sa akin. Mga 3 cm siya based dun sa histopath. Mga past 1:30 p.m., inalaw na ako lumabas ng recovery room at nag-antay ako sa nurse station ng medical certificate from my breast specialist and surgeon. Narinig ko doon, mga 11:30 to 11:51 a.m. yung time or duration ng surgery. So less than 30 minutes lang siya. She requested na mag-follow up ako after a week. Tatanggalin namin yung Tegaderm, yung bandage. And also, meron akong ininom na antibiotic for 7 days ng 8 a.m. tsaka 8 p.m. Pinabilan rin ako ng meds for pain, which hindi ko naman nagamit. After 1 to 2 weeks din pala, sinabi nila sa akin na babalikan ko yung results, which after a week okay na siya. Kaya nung nag-follow up check-up ako kay Doc, napakita ko na sa kanya na natama yung kanyang impression na fibroadenoma. Yun yung final diagnosis sa akin. Thank you Lord at naging okay ang aking surgery at na-bless na naman ako ng mabait at magaling na doktor. Alam nyo, pinagpe-pray ko pag naghahanap ako lagi ng accredited doctors na mabigyan ako ng mabait at magaling na doktor. Siyempre, para mapagaling rin nila ako. By the way, ito nga pala yung na-charge sa aking Medicard HMO for my breast mass excision after PhilHealth na. OR surgery, 10,000 plus, histopath, recovery room, med-cert, anesthesiologist fee, PF kay Dr. Joy, my breast surgeon, excision biopsy, yan yung chinarge sa aking Medicard HMO. Kunyari, walang available na operating room dito sa Medicard Lifestyle Center or yung procedure hindi available at pinili kong ipagawa ito sa accredited hospital, mas malaki yung i-charge sa ating card. Kaya highly recommended na kapag may malapit sa inyong Medicard clinic at available doon yung mga tests na kailangan mong gawin, dun ko mas marerecommend to manage yung utilization or yung paggamit ng coverage mo. Una, yan yung pinakamababa. Sumunod, accredited clinic.
Yung third ay yung accredited hospital. Kung malaki yung limit, it doesn't matter. Pero kasi pag hindi siya ordinary illnesses or viral bacterial at hindi ka corporate account ng big companies, limited po yung coverage. I'm paying for my PhilHealth contribution voluntarily kasi hindi naman ako empleyado ng company. Nasa sales group ako ng AAA Philippines at Medicard. Kaya mas magandang mag-voluntary contribution ka if ever lang na hindi ka kinakaltasan ng company kasi katulad nito, may mga procedures like outpatient na procedure na merong portion yung PhilHealth, lalong-lalo na pag na-confine. Ang mangyayari doon kapag wala kang PhilHealth or hindi naging eligible kasi kunyari nagkulang na yung contribution mo, ang mangyayari doon, possible, pwedeng ikaw ang pagbayarin ng PhilHealth portion. And you don't want that to happen. Sabi ko nga before, noong 2024, when I had colonoscopy tsaka endoscopy, 9,000 pa lang ang contribution ko sa PhilHealth. Pero ang na-charge sa card ko sa Asian Hospital, 15,000 sa PhilHealth. Ito, hindi lang ako familiar, pero ang total contributions ko pa lang, 17,000. Pero for sure, di ba, dun pa lang sa una kong nagamit, tsaka ito, kaysa doon sa PhilHealth contribution, di ba? Kaya tuloy-tuloy mo lang because you don't know kung kailan mo siya gagamitin and ayaw mo naman may biglaan kang gastos pag kakailanganin. Para makatulong pa itong video sa inyo, on the same day ng mismo initial consultation ko sa breast surgeon, nag-request ako sa nurse if pwede niya akong masendan ng list of procedures na pwedeng magawa sa Medicard Lifestyle Center, Makati. Ito yung lahat ng yon, pakipicture na lang. Ito yung first page. Ito yung second page. Ito yung third page. Ito yung fourth page. Ginawa ko lang yan para portrait at pwedeng-pwede dito sa video. Last July 21, 2026, nakabalik na ako kay doctor for my follow-up check-up and happy ako, inalaw niya na ako pumunta ulit ng gym. Bawal lang muna yung weights, mag-aantay pa ako ulit ng 1 week, pero yung mga classes, run, treadmill, pwede na ulit. And ito rin yung opportunity para magtanong sa kanya, no? And nabanggit niya nga sa akin na hindi naman talaga lahat ng fibroadenoma or yung mga breast mass kailangan talaga i-surgery. Of course, you ask your doctor, depende yan. Ang mangyayari dito, kapag daw nasasalat na, kapag nararamdaman mong meron, kailangan nang i-surgery. Pero kapag 0.5 or 1 cm pa lang siya, maliit pa lang yan at di mo nasasalat, pwede siyang hindi i-surgery kasi pwedeng mawala rin naman daw siya. But in my case, dahil 2.8 cm yung initial na size dun sa breast ultrasound, mas ma-recommend niya rin talaga mag-surgery. Then tinanong ko rin si Doc kung bumabalik ba ito kasi na-surgery na. Sabi kasi nung isa kong friend, nung 21 years old siya, nagkaroon daw siya ng ganito, maybe maliit lang nun, kaya hindi na ni-require ng surgery. Sabi ni Doc, hindi daw ito bumabalik. Pero pwede kang magkaroon ng panibago. Lalong-lalo na kung active pa yung reproductive system and meron ka pang menstruation. Dahil talaga siya sa hormones. From this experience, here are the 3 biggest takeaways na gusto kong i-share sa'yo. First, have yourself checked. Hindi pare-pareho ang screening needs ng bawat babae. Ask your doctor which procedures are appropriate for your age, family history, symptoms, and health risks. Second, it pays to have an HMO. Consultations, diagnostics, and possible treatments can be expensive. Having an HMO can help lessen the financial burden depending on your coverage and limits. Again, yung akin, company HMO kasi siya, kapag big companies, pinapa-customize nila, mas comprehensive po yung benefits versus the individual HMO. Kaya magtingin rin po kayo ng mga different options para mas maging comprehensive pa yung pwede mong makuha na plan. Even ako, aside from this Medicard HMO, meron pa akong medical insurance na 2 million in case of hospitalization. Number 3, get critical illness insurance while you're still healthy and insurable. Kapag kasi diabetic na or kahit elevated blood sugar, you can never get a critical illness coverage or medical insurance. Magiging life insurance only, savings, tsaka accident. Sayang kasi sobrang laki na magiging benefit na makukuha mo pag nagkaroon ka ng critical illness kasi grabe ang stress. We experience that kapag nagkaroon ng mga health challenges sa family. Hindi mo rin kasi alam kung anong magiging next result ng iyong consultation, diagnostic, a new medical findings like itong na-experience ko sa breast ultrasound, benign mass siya,
Pero paano pag iba yung naging results? It may cause additional requirements or ratings sa plan kapag nag-apply ka ng insurance policy. It may cause postponement ng application mo, or worst, ma-decline yung application. Masakit yun. Na-experience ko yun. 6 times ako nag-apply ng critical illness. Pero finally, buti na lang, nakwento ko sa inyo, na-approve na rin ako. So iba ang maitutulong kung makakuha ka na ng plan habang hindi mo pa kakailanganin or habang healthy ka pa. I know nakakatakot magpa-check, magpa-labs para malaman kung ano yung diagnosis or health condition mo. But remember, discovering a health condition na nag-progress na siya, mas stressful ito, mas complicated, at mas expensive. Kaya don't wait that symptoms before you take your health seriously. If matagal mo nang dinedelay ang check-up mo, this is your sign to finally schedule it. Take care of yourself and be proactive. If may kakilala ka na magbe-benefit sa video na to, please share this to them.